Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang posibilidad na ang International Criminal Court maglalabas pa ng karagdagang warrant of arrest versus sa mga kasamahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa kanyang war on drugs. Si Attorney Cristina Conte, ang ICC Assistant to Counsel, nagpahayag na siya sa isang interview na posibilidad may susunod na warrant of arrest laban kay Senator Bato de la Rosa at kay dating PNP Chief Oscar Albayalde. No? Tapos meron pang 3 na PNP officers din na posible. So, 2 ang mas sigurado, Bato and Albayalde, tapos may 3 na kandidato rin. So, ang PNP, anong gagawin pag may warrant of arrest? Handa bang sa katuparan? Handang mag-assist na naman kagaya ng ginawa kay PRRD? Ito, may post ang GMA News 41 minutes ago. Sabi dito, the Philippine National Police said on Sunday, ngayon, araw na ito, it is prepared to provide assistance to the International Criminal Police Organization or Interpol should other warrants of arrest be issued against co-perpetrators of former President Rodrigo Duterte and his deadly war on drugs. PNP spokesperson, Police Brigadier General Jen Pajardo disclosed no information has yet been given to them regarding the matter, but assured the PNP has a template in serving possible arrest warrants to other individuals linked to drug war. So, yun po ang balita. So, always ready itong ating PNP. Tingnan natin, people who reacted. 17,000 people who reacted. Nako, grabe. 9,100 tumatawa at 5,100 galit. Ibig sabihin, these are negative ang dating. So, ang nag-like lang is 2,700. So, mas maraming netizens talaga na tumututol itong ginagawa ng ICC sa pagbibigay ng warrant of arrest at itong pagko-cooperate ng PNP and administrasyon ni Presidente Marcos. Okay, basa tayo sa mga comments. Nads Alarba, Pajardo, nalasing ka lang sa kapangyarihan. Sige lang. El Raadria, shame on this officer and to the rest. Tori, Anyo, et others. Nakakahiya sa mga ninuno natin na nagbuwis ng buhay to set us free from the hands of those countries that invaded us for such a long time. So we all Filipino people enjoy the freedom and democracy from those Spanish, Japanese, Americans, Philippines self-rule. Okay, so ito yung general sentiments na nababasa ko sa mga comments. Yung pag-turnover ng mga Pilipino. Ito, Duterte, Bato, kung sino pa, ito turnover mo sa foreign judge. Functioning naman ang ating justice system. Yun ang hindi ko maintindihan. Para bang sampal sa judicial branch natin itong ginawa na pag-turnover kay PRRD. Bakit? Wala silang hanggang ngayon wala naman silang na-file na kaso versus kay PRRD, kay Senator Bato dito sa Pilipinas. 'Di ba? Na
nag-recommend na ang Quadcom after so many hearings. Nag-recommend na sila na sampahan ng kaso si PRRD at iba pa. Hanggang ngayon, wala pa namang nakasampang kaso. Anong ibig sabihin nun? Wala silang tiwala sa ating judiciary? Or mahina ang kanilang ebidensya? Bakit kailangan mo pa ang isang ICC? Yun ang napakalaking, and I believe yun ang nirereklamo ng maraming tao. Di baling hindi naman perpekto yung administrasyon ni President Duterte. May mga pagkukulang. So kung ano man yung pagkukulang na yan, kalabisan, whatever, anytime, sampan na ng kaso at usigin sila dito sa ating bansa. So itong nangyari nga is para bang nakakaya na tayo sa buong mundo kasi pinag-uusapan The first president ever to be arrested at dalhin sa grabe. Lemuel Remigoso. In this case, the PNP is now challenging the judicial system in our country. Correct. The PNP is implementing the foreign warrant of arrest. David Antiligando. It figured out that the Philippines has no proper justice system in terms of solving high-profile cases. Abolish Supreme Court and PNP. The Philippines are wasting money for your salary. It looks like the Interpol is more knowledgeable in terms of criminal cases in the country. Why do our own law enforcer allow this to happen? Ganon din yung sinasabi ko. PNP is downgrading big time, sabi ni London Huesan. Ben Idesa, silent martial law. Lar N. Kente, galing mo ating good job for defending the may mabalo. Serve the Filipino people? X. Serve the ICC? Check. Eugene Dulanas, PBBM is running the Philippines. So, kita mo dito sa comments, halos 99% negative. Ayaw sa nangyayari ngayon. Okay, mga kaibigan, salamat sa inyong palaging pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talaandig sa Bukidnon. Ang income sa channel na ito, tinutulong natin sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng yero at pako sa tribo para ma-repair ang mga sira-sirang bahay ng tribo. Panoorin nyo ang video na ito. Una ni ang nagkuha og gero nga nabot na pod sa iyang balay. So duha ni sila ka pamilya karong hapon na ang nagkuha. Di ba yan nagali sa mga pobre mga usawan niya. Yan ato. Ya sinirmi. Karon abot na gyud sa balay ni ipatukod ni ante ang iyang hero. So mao na ni siya. Ay dili ka sinalo. Mao na ni ang itukod niya nga Wapo ba yung picture to? abot na gyud ang iyang hero. Sa balay. Mao na ni ang iyang balay ni ante. So nagkuha na siya gero kay ugma magatop na ni siya. Hatag sir iling tiyamba. O karon unsa na ang imong maistorya nga natagaan na ka og gero? Salamat sa Ginoo, ilabi na karon sa nagtan-aw, Oo. o ilabi na karon sa naghinabang, o ilabi na karon nga lisod na pobrita, may na kay naay naghinabang. Oo. Salamat, og daghan salamat. Oo. Kay karon makaatop na ugma ay atop na ni kay di naman gud nato karon maapas kay gabiin naman gyud di naman gyud nato maapas ang pag-atop ani makabidyo. So ugma na lang at least nga makita si auntie nga mag-atop na ugma ni ana ang iyang balay. Mao na ni siya. So natagaan na siya og gero. Oo. Og Vincent. So si ante siya ang iyang anak ang iyang gipaistorya kay dili siya ka dungog Kabalo. kabalo oo so
So salamat kaayo sa nagatanaw sa video ug labi na sa Ginoo nga siyang nagapanalangin sa tanan nga katawhan nga nagkalisod. Salamat sa pagtabang sa among katribo. Sa inyong pagtabang ngay naot unta nga magpadayon kini nga tabang kay daghan pa ang mga tawo nga nanginahanglan sa tabang nga nagkalisod sa among katribo ug maura to ang tanan nga nagatan-aw. Salamat and God bless us all. Oo, salamat po Dante. Salamat po Dante. Oo, salamat.